dispense with the investigation, file the case in court. Darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay would be, I take exception to that statement. Naalala pa rin siguro ninyo ang Quadcom hearing noong November 13, 2024. Siyempre, hindi ito makakalimutan ng mga DDS dahil dito mas naging proud sila sa kanilang tatay Digongyo na kanilang natatanging puong nasa rehas sa The Hague. Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko siya sa publiko. hindi, wala naman. Ngayon na. Pero ang pinakaalala natin dito ay ang huling yabang ni Digongyo na uugod-ugod na nga nagbanta pang sasampalin niya si former Senator Antonio Trillanes na siyang nagpakulong sa kanya sa The Hague. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Chairman, session suspended. Session suspended. Lulo mo. Yes. Sabi. Order please, order. Dito rin lumabas ang I'm not a Filipino for nothing na propaganda meme ng DDS cult. I am not a Filipino for nothing. You have the evidence. Go ahead and file the case. Ito na nga marahil ang pinakahuling budol ni Digongyo na nagpasiklab sa damdamin ng kanyang mga mangmang at psychopath na followers. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Pero ang hindi nila alam, ang congressional hearing na yon ang nagsilbing huling piraso ng ebidensya para tuluyan ng umusad ang ICC warrant of arrest na inilabas nga noong March last year. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Ang siraulong si Digong na kung saan bilib na bilib ang mga DDS bilang 4D chess master kuno ay nahulog pala sa patibong ng kanyang mga dating kaalyado sa Kongreso. Dahil ang mga voluntary admissions niya tungkol sa mga ginawa niyang mga krimen at pag-abuso ng kapangyarihan at pati ang pagturo sa kanyang mga kasabwat ay nakatulong sa pagbuo ng ebidensya laban sa kanya. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Sa kanyang testimonya, may 4 na elementong maituturing na smoking gun. Una, pag-amin ng personal na pagpatay. Pangalawa, reward system para sa tukhang. Pangatlo, pag-ako ng full responsibility sa mga EJK. I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. At panghuli, ang paghamon ni Digongyo sa ICC na hurry up daw at ikulong na siya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Ngayon, nakaschedule sa ika-23 ng Pebrero ang confirmation of charges hearing ni Digongyo. Dito malalaman kung tuloy-tuloy na sa full-blown trial ang kanyang kasong crimes against humanity at kung gagastos ang pamilya Duterte ng bilyones para sa legal fees at iba pang gastusin.